Gumamit tayo dito na mas madaling process sa paggawa ng ghost line mga ka-aspiring. Usually, ang ginagamit nating process dito ay gumagawa tayo ng hardline. Pero sa technique na to ay hindi na tayo gagawa nun. Recta fade na ang gagawin natin. Pero kapag mga beginners pa lang tayo ay number 2 na guard ang pinaka-advisable. Number 2 na close. Pero kapag gumamit naman tayo ng 1.5, gamit tayo ng 1.5 open. Depende sa iyo ka-aspiring kung saan ka mas pinaka-komportable, dun ka na. Pero pwede mo rin namang itry yung mga technique na nakikita mo. Katulad dito sa technique na ginagawa ko, pwede mo siya itry. Pero kapag hindi ka komportable, pwede mo namang ibalik yung dati mong technique. Or kaya naman, baka may makuha ka ditong idea na pwede mong may apply sa'yo at madagdag sa kaalaman mo. Sinisigurado ko sa inyo na mas mabilis to compare sa gumagawa tayo ng pasi tapos susundin natin yon as a transition. Pagka ganito kasi rekta-rekta na kaya naman mas mabilis siya. Pero syempre mas maganda tong gawin kapag matagal na yung experience mo sa paggugupit para kabisado mo na yung motion ng clipper kapag gagawin mo to. Kasi mahirap tong gawin ka aspiring kapag beginners pa lang talaga. Ang advice ko naman sa mga beginner, kahit mag-start kayo sa mga barber's cut, mga trim na haircut, wag muna kayo sa fade. Yun kasi yung mga mas madaling gupit. Kumbaga magsa-start muna tayo sa mga madadali bago papunta tayo dun sa mga may hirap. Saka na tayo gagawa ng mga taper fade, faded na haircut, kasi yun yung mga mahihirap na. Kumbaga, para lang ma-practice nyo yung motion ng clipper kapag ginagawa nyo yung barber's cut, para lang matandaan nyo yung mga sukat ng guard, yun yung purpose kung bakit magsisimula muna kayo sa mga hindi faded na haircut. Pero depende pa rin naman yun. Kung saan ka mas madaling matuto, syempre, dun ka magsisimula. Pero suggestion ko lang, kumbaga base lang yun talaga sa experience ko. Paano mo malalaman kung passionate ka sa ginagawa mo? Una-una sa lahat, parang obsessed kang matuto. Yung addiction sa'yo yung paggugupit. Parang gusto mo palaging may nagugupitan, hindi ka mapakali na wala kang nagugupitan. Kaya ang ginagawa mo na lang, ginugupitan mo yung sarili mo, inaahitan mo yung balbas mo, kung ano-ano yung magagawa mo sa sarili mo dahil sobrang boring mo. Nag-aantay ka ng kliyente, nag-aantay ka ng tropa na magpapagupit sa'yo, nakaharap ka sa salamin, wala kang magawa, sarili mo na lang yung pinagtripan mo. Ganon ka rin ba ka-aspiring? Well, ako dati ganun ako. Passionate ka talaga dito. Gutom na gutom ka sa kaalaman. Parang gusto mo palaging may natututunan ka sa araw-araw. Hindi ka tinatamad maggupit. Mas masaya pang maggupit kaysa tumambay. Parang ganun. To the point na babaguhin mo yung sarili mo dahil sa fashion mo. Fashion mo to. Fashion mo ang barbering. Ang totoo, marami sa ating hindi nakakalam na ito talaga yung gusto natin. Dahil ako dati, hindi ko naman pinangarap maging barbero. Natagpuan ko na lang yung sarili ko na sobrang hilig kong maggupit. At yun na pala yun. Doon na pala ako masaya. Kaya tinuloy-tuloy ko na. Mga sinabi ko kanina, gutom na gutom ako sa kaalaman. At sobrang natutuwa ako kapag kami nadi-discover akong bago sa sarili ko. Dahil dati, wala pa naman talagang mga tutorial na ganito. Puro lang observation ang bala ko nun. Kaya mahirap tapos sobrang tagal ng progress. Kaya naman gumagawa ako ng mga barber tips, barber tutorial para sa mga bago na gustong matuto dito sa larangan ng barbering. Nang libre dito sa online. Kaya naman kung gusto mo pa mas maraming matutunan ay follow mo lang ako. At panoorin mo yung mga video yung i-upload natin at sigurado ko na informative ang video yun. Ganito lang yung process ka-aspiring ng paggugupit ko dito sa taas. Sundan mo na lang ka-aspiring kung masusundan mo. Naniniwala ka bang mas madali gupitan yung taas kaysa sa baba? Pero kapag beginner ka pa lang, mas mahirap gupitan yung sa ibaba kaysa sa itaas. Pero tuloy-tuloy lang sa mga pumapasok na kaalaman. I-absorb mo lang yung kaya mong i-absorb. Kahit isang tip lang sa panonood ng video, huwag mong tandaan lahat. Tandaan mo lang yung pinakakaya mo tandaan. Kasi pag pinilit mong tandaan lahat, wala kang matututunan nun. Sigurado yun. I-absorb base sa sitwasyon kung ano ka ngayon. Sa una lang naman mahirap to ka-aspiring pero kapag nasanay ka na ay madali na lang sa'yo yung lahat. Tatapa ka rin sa sitwasyon kung nasan yung mga iniidolo mo. Basta be passionate lang ka-aspiring, huwag kang tatama rin. Tuloy-tuloy lang sa pagkalap ng kaalaman at kapag ka natuto ka na, huwag kang magiging mayabang boy. Pangit yun at sigurado ko hindi pinagpapala yung ganun. Kaya naman ka-aspiring, lagi mong lulupitan na. Ipakita mo palagi ang pinakamalupit mong obra.